Hello, ayan. Eto ha, umpisahan natin mga kapatid. Eto saglit lang ito dahil extension ito ng ating programa. No? Special ito para sa akin eh. Okay. Okay, baka magdrama na naman si Wendell. Sasabihin na naman ni Wendell, ang haba ng intro ninyo. No? Bago mo ako sagutin. Apoy, ikaw rin naman tagal ng intro mo. Huwag ka magreklamo. At gumawa pa siya ng 1 hour na sagot. Hayaan mo, ulitin ko ulit yung sagot ko. After nito, kakain lang ako, magla-live ako ha, Wendell? Para hindi ka magtatampo. Okay, sige. Oh, eto, Wendell. Una, hanggang 5 lang to, Wendell. Number 1, ang sabi ko nga kanina, no, ang gusto ko sabihin, hindi ako umaatras sa debate. Ha, Wendell? Oh, ang sabi mo, wala naman akong sinasabing umatras si Brother Denmar. Eh ano yung thumbnail? Wendell, ano yung poster na sinasabi ninyo na ako'y umatras, na bahagang buntot, na duwag? Aba, hindi ako naduduwag, Wendell. O ito, pakita natin. Pakita natin bro para may context yung ating pinag-uusapan. Nandito yan Ayan dalawa pa nga yan ayan nakalagay Sobrang takot. Dami Ano bang ibig sabihin? Baka bro baka hindi sila nag-uusap ng communication nila. Sinong gumawa nitong poster na to? No? Baka hindi niya sinabihan. Wendell, no? So, kasi ako, hindi ako maatras. Ito mahirap, Wendell. Ang sabi mo noon, hindi mo papatulan si Brother Denmar. Bakit? Nagpapasikat lang yan eh. Bakit ngayon pinapatulan mo after pa ng debate namin ni Erwin? Bakit? Nagagalingan ka ba sa performance ko kay Erwin? Thank you so much Wendell doon sa iyong tila bagang pagpaparamdam. Hindi ko alam kung bakit bigla mo akong kinontent. No? Hindi ko alam, ano ba? Nananahimik ako dito sa Laguna, tapos kinontent mo ako. Hindi ko alam, no? Pero salamat. Appreciated ko. Ngayon, Wendell, ako'y didiretso na. Una, hindi ako nanduduwag. Ulit-ulitin ko. Sinabi ko, doon tayo sa Mindanao. Bakit ko sinabi, huwag kang magtago sa Bohol? Kasi inaakala ko, ikaw ay taga Bohol. Bakit? Kasi ayaw nyo ngang umalis doon sa Bohol. Lagi ang inyong debate sa Tagbilaran. No? Sa madaling salita, yun ang aking iniisip. Bakit lagi sa Tagbilaran, Bohol? Ngayon, ang sabi ko, magdebate tayo sa Mindanao. Aba, Wendell, wag mo namang pangunahan yung aking sinasabi. Don't misrepresent what I am talking about. No? Bakit? No, wala akong sinabing Osamis. Ang sabi ko Mindanao. Aba, Wendell, kailawak ng Mindanao. Sabi mo, hindi po alam ni Brother Denmar na yung Osamis ay nasa Mindanao. Aba, alam ko. Gawin mo pa akong hindi pwede magsalita ng ganun dito sa live eh. Pero huwag mo ko gawing bio-bio. Wendell. Alam ko. Baka ikaw, hindi mo alam ang sinasabi mo. Bakit? Hindi mo man lang ako tinanong kung sa Mindanao. Para ka akong sumakay ka ng jeep, sabi mo, Manong driver, Manila nga po. Sabi ng driver, saan sa Manila? Ang dami Manila, Pasay, Makati, no? May Quezon City. Aba, Wendell, hindi ako nagbigay ng specific. Ang sabi ko, Mindanao. Huwag mong dagdagan yung sinasabi ko na Osamis, na umaatras ako sa iyo sa Osamis. Wala akong sinabi pupunta ako sa Osamis, Wendell. Yan pinapangunahan mo ko no? Diyan na pagkakahalata, Wendell, na mali yung sinasabi mo kasi wala ko sinasabi Osamis. Ang sabi ko Mindanao. Supposedly, dapat magtanong ka saan sa Mindanao? Paano tayo magkakausap, Wendell? Ito, video lang tayo. Ganito, sagutan lang tayo. No? Si Jando kasi ayaw ibigay sa akin yung Zoom link ng punto por punto. At bakit kailangan pandadaan kay Jando? Kung pwede naman tayo mag-usap dalawa para mapagkasunduan natin. No? Ngayon, dito sa ating live na lang tayo magkasundo.
1 hour cross-examination, CCC versus 28 fundamental beliefs, doktrina, laban sa doktrina, no? Sa Cebu, Plaza Independencia. Bakit sa Cebu? Sapagkat sa Cebu, ito ay neutral ground. No? Bakit neutral ground? Kasi yung CFD Cebu Online na pinangungunahan ni Sok Fernandez, na leader ng CFD Cebu Online, sila ay anti-God died ng CFD National na recently ni-remove, no? At ni-revoke ang membership ng CFD Cebu Online at inihiwalay dahil sa hindi kaparehong posisyon nito sa God died sa CFD National, no? Ayan, so bakit hindi mo alam yan, no? Neutral ground yan, kaya ako pinili yan. Huwag mo sasabihin, may obispo kami doon, may spiritual advisor kami doon. No, I do not talk about CFD National. I talk about your crisis in your CFD organization, kung saan kayo, lahat kayo magagaling. No? Kita po ninyo, mga kapatid, may nakita ba kayo sa Advent International Ministry at kahit sa AYDM na nag-away kami publicly? Wala. Pero kayong CFD National at CFD Cebu, alam namin magkatalo kayo sa God died issue ninyo. Therefore, kung ayaw nila sa SDA, sa protestante, at ayaw nyo rin, at ayaw rin nila sa CFD National, therefore, that is a neutral ground. Wendell. No? So, by December, tayo magdebate. Ano? By December, tayo magdebate. So, pahig ka naman di ba? Ngayon, yung petsa na lang ang ating pag-uusapan. Ngayon, address natin yung sinasabi mong duwag ako. Hindi ako duwag. Yung sa audience impact kasi, ito yung pinaliliwanag ko. No? Yung sa audience impact, nagmumukhang panalo. Nagmumukha lang naman, pero hindi panalo. Talo kayo, pero dahil sa sigawan ng tao, parang may cheering squad. Siyempre, ang tao maniniwala, nakakalamang ang Katoliko dahil ang ingay, no? Puro sigawan. Yun ang ating iniiwasan, Wendell. No? Yung may cheering squad at saka may audience impact. No? Ang gagawin doon, kuyog kami dahil konti lang ang Adventist na dadalo kayo mas marami. So, ganito, Wendell, may bilang tayo ng dadalo per participant. No? 50 sa inyo, 50 sa amin. Patas yun. Diba? Patas yun. Kaya may question and answer din tayo from the audience. No? Yan. Ngayon, eto Wendell, doon sa yung sinasabi na ako'y naduduwag, hindi ako nga duwag. Inuulit-ulit ko yun sa'yo. No? Hindi ko binabawi kung ano ang sinasabi ko. Hindi ako matras. Ikaw lang ang nagsabi ko matras ako. Ikaw lang talaga. Wala naman nang galing sa bibig ko niyan. No? At ano pa ba yung sinabi ko kanina kay Jezreel? No? Ito bre, meron daw kasi tayong kaya daw hindi ka daw humaharap agad-agad kasi daw meron daw kasunduan, no? Kasi pag tinabi mo daw yung terminong kontrata, parang ang perception nila pagdating sa word na kontrata, pera agad, no? Brother Wendell, sino po ba naglalagay dyan ng mga GCash account, ng mga donation, no? Sino po ba dyan ang nagpapa-skip ads, no? Ayaw nila magpa-skip ads, no? May nakikita ka ba doon sa namin, dyan sa baba? May GCash donation ba dyan? May nakikita ka ba? Wala po, Brother Wendell. Sige, go ahead, Brother Delmar. Papaliwanag natin yung kontrata. Ano yung sinabi kong kontrata? Ikaw naman, Wendell judgmental ka kaagad. Kita mo? Anong sabi mo sa akin? Nilalabog ko yung 10 utos kasi nagsasaksi ako sinungaling. Ikaw ay saksing sinungaling. Ikaw ay lumalabag sa 10 utos. Bakit? Hindi mo inalam yung context nun. Ako ay may kontrata sa distrito ng Laguna dahil ako ay magmimisyon. Ngayon, Wendell, no? Wala po akong pera doon. Bakit? Sabot ng church yung pagkain.
sagot ng church yung titirhan, yung bayad sa kuryente at ilaw, sagot na nila lahat. No? Ang tanong, may allowance bang binibigay sa akin? Wala. No? Wala. Ano lang gagawin ko? Iikot ako, no? At kakausap ng tao para mag-groundwork preparation para sa aming evangelistic meeting, no? Public meeting, no? So wala po kaming stipend diyan. Missionary nga po missionary, no? At ito, no? Sa biyaya at tulong ng Panginoon, no, purihin ng ating Panginoon, 80 katao, Wendell. 60% according dito sa aking report, no? Amen. Ay Katoliko. At sila'y sumuko, no, sa ating Panginoon. Wendell, no, baka mas lalong mag-exodus yung mga Katoliko pagka tayo nagdebate. Ano pa Brother Jezreel ang kanyang ano? Ito pa Ito, bago mo i-play yan, ang sabi niya, Sige, bro. nililihis ko daw yung topic. No? Nililihis ko daw yung topic. Hindi ko nililihis yung topic o hindi ako gumagawa ng panibagong issue. Sino ba, Kuya Jezreel, ang gumagawa ng panibagong issue? Instead na sagutin ako, ang sinasagot niya, si Pastor Cesar Dizon. Ano ba naman, Wendell? Hindi naman si Pastor Cesar ang kadebate mo. Oo. Ako ang kadebate mo. Hindi si Cesar Dizon. Ngayon, naalala ko ulit yung aking sasabihin. No? Ako daw ay nahirapan kay Jando doon sa aming debate. Aba, eto nga hindi pa nga tapos yung debate, naghahamon na nga si Jando. No? Baka hindi mo alam yun. Hindi pa nga tapos yung debate, pasalamatan pa nga lang, ay naghahamon na si Jando. At ito, Wendell, ulit-ulitin man natin yung Ministry Magazine, hindi ako mahirapang sagutin dyan. The same question and answer pa rin. Kayo yan. Kayo. Oo, kayo na yan. I will give it to you that you are the Apostolic Christian Catholic Church doon. Na she became, Kuya Jezreel, ano yung Ministry Magazine bago tayo magpatuloy. Ang sabi doon, she became the Roman Imperial Catholic Church. Yan. Diba? Yan. Paano ang basa dyan? Diba yung Apostolic Christian? No? Ang Apostolic Christian dyan, dahil siya ay nakipagniig, yan ang context dyan siya ay nakipagniig sa Roman Imperial State, no? Ay siya ay naging iglesia ng Estado o Roman Catholic Imperial State Church. Alam nyo, ganito yan ang sinasabi ni Brother Denmark, no? So sinasabi mo, Brother Denmark, sila Apostolic Christian. Aba, okay, ganito, no? Ganito yan, mga kapatid. Ang timeline yan, mga kapatid, ay iisa lang naman tayong mga Kristiyano. Wala pa namang Roman Catholic noon. No, wala pang Roman Catholic noon. Okay? And then ano pa ang sabi diyan, no? Ang sabi diyan, Apostolic Christian Church. No, teka, basahin natin. Medyo lalapit ko lang. Ano sabi diyan? The Apostolic Christian, no? Ancient Catholic, no? Tanong, yung Apostolic Christian Church, Ancient Catholic, yun ba ang pangalan ng church nyo? No. Ang pangalan ng church nyo, based sa 1870 Declaration sa Vatican, ay Roman Catholic Church. No? Yan. One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ano nakasulat diyan? Apostolic Christian Church. No? So, sige, sabihin na natin, no? We will give it to you. No, sabihin na natin, granting without accepting, no?
kayo, so kayo na. Oh, kasi sabi diyan, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Sabi nga ni Jando Alabado, ano sabi ni Jando Alabado? Ang sabi ni Jando Alabado, from Charis Pempenco to Jake Cyrus. No? From Rostom Padilla to Bibing Gandang Hari. Ano? So, dati tinawanan na namin kay Jenny Moses. Isipin mo, yung church nyo, dating lalaki, bakla na ngayon. Oh, di ba? Nakakatawa yan. Hanggang ngayon, nakakatawa. No? Mumumukhang katawa-tawa. Oh, okay lang yan. Ayun ang aking sagot yan. Oh, yan. Gumagamit na kami ng sound effects katulad ni Jando. Oh, kita mo? Oh. Ayan. So, Wendell. So, siguro naman, di ka na magtatampo. Magla-live ulit ako. Sasagutin ulit kita. Kakain lang ako. Di ka na magtatampo. Oh, sige. Meron pa bang argument si Wendell Talibong, Kuya Jezreel, na ipi-play natin? Meron pa ba? Wala na. Actually, bro, na ano na natin kanina eh. Siguro ito na lang yung issue about kay Brother Alfie Jaba. No, ito na yung panghuli, bro. Ayan. Oo, kasi sabi niya daw ay chismis lang daw ng 3A Media, no? Chismis lang daw yun eh. Oo, chismis niya. O sige, ipaparinig natin yung audio recording ni Alfie Jaba na siya mismo nagkwento ng debate ninyo sa Osamis. Ano nga, Kuya Jezreel, pakiparinig sa amin yung audio recording ni Brother Alfie Jaba, no, yung ating kapatid na convert, no, na sinasabi natin binaboy ni Wendell Talibong. Isipin mo, Adventist daw binaboy. Oh, Adventist binaboy. Eh, siyempre, kami ang bababuyin dahil mahilig kayo sa baboy. Oh, di ba? Oh, hindi kami mahilig sa baboy. Oh, ito bro, subukan natin. Subukan natin. Sige, kita ba bro? Kita? Iyan mga bro, isubukan mong check natin. Nagano pa? Umiikot-ikot pa. Baka pwedeng iparinig mo na lang. Teka bro, teka. Rinig mo ba bro? Hindi, umiikot eh. Sige. Wait lang. Ito, subukan natin ha. Wait lang. Ayan. Ito bro, iyan ako na lang. Sige, iyan na lang natin sa phone. Audio mo na lang. Parinig ito, Brother Wendell, sabihin mo. Parinig na lang natin. I hope na marinig sa natin sa live. Itapat mo yung cellphone na. Oo. Tingnan natin sa sa mic. Ano ba yung ating condo? So Wendell, ha? Hindi ibig sabihin na may kontrata. Ako'y binabayaran, ha? Hindi lahat ng kontrata may katulad ng wedding contract. Wendell. Bro, pinaparinig ko na bro. Ulitin ko. Narinig mo ba, bro? Hindi pa. Wait lang. Aha. Hindi. Sige, ano mo na lang, subukan mo dyan sa'yo. I-play mo na lang sa'yo. I-play mo sa'yo, bro. Paano ko i-play? Ano ka pala, no? Paano ko i-play? Sige. Naka-cellphone ako eh. Paano ko i-play? Wait lang ha. I-transcribe ko na lang, bro. Eto sabi dito ni friendly advice, wag na wag kang pupunta sa Osamis. Pero kung pupunta ka, nasa sayo yan. Ang sistema niyan ay kagaya sa Bohol. Sa kanila ang sound system, sa kanila ang moderator, sa kanila ang lahat. Nasa kanila ang moderator. Sa yan ang mangyayari sa iyo. Tapos na nangyari sa akin yan. Binaboy kami ni Wendell Talibong sa Osamis. Binaboy kami ni Wendell Talibong sa Osamis. Magpupunta ka dyan. Ang nangyari sa akin, mangyayari sa iyo.
pag pumunta ka dyan, mangyayari din sa'yo. Moderator, babastusin ka pa. Babastusin ka pa. Kung gusto nila, sa neutral ground. Kung gusto nila, sa neutral ground. Gusto nila ng debate face-to-face, sige, sabihin nila, neutral ground. Dito sa Misamis Oriental, kung gusto nila sa Mindanao. Kung gusto nila sa Mindanao, sa Misamis Oriental. Lugar yan ni Wendell Talibong. O, kasi ang Osamis ay lugar ni Wendell Talibong. Pababuyin ka dyan. No friendly advice, huwag kang pumunta. So, friendly advice, huwag kang pumunta. O, ayan, Brother Denmar, no? Hindi natin kasi maano, tayo po ay lang, maliit na programa lamang. Oo, Wendell ha, ayan ha, may ebidensya kami na si Alfie Jaba mismo ang nagsabi, binaboy mo siya. Oh, hindi yan chismis, Wendell. Ang historya ito, ay si Alfie Jaba, nagkatoliko after niyan, pinamit ko nga sa obispo, ganito. Nasaan naman yung ebidensya mo? Sige nga. Oh. Sige nga, Mr. No, nasaan yung ebidensya na si Alfie Jaba ay nagkatoliko right after? Saan ang ebidensya noon, Wendell? So right after your debate, nagkatoliko si Alfie Jaba. Ilabas mo ngayon yung ebidensya mo para hindi history. Ano? Para hindi history. Ha? Oh. So, ayun yung panghuli, Wendell. Oh, to summarize, Wendell. Ha? Ulitin ko. Oh, nagkasundo tayo. December, Cebu, Plaza, Independencia. Yan. Ano time all you have to do. Ulitin mo? Oh, ulitin ko. 1 hour. Cross-examination, face-to-face debate, walang latagan, CCC versus 28 fundamental beliefs sa Cebu Plaza Independencia ng December. At wag mo nang ipilit, Wendell Talibong, na ipadala sa akin lahat ng libro namin. Isang tao lang ang dadalhin ko at dala ko na lahat ng libro namin. Alam mo kung sino? Literature evangelist o kaya nasa publishing. Ha? O kung gusto mo, doon tayo sa Silang Cavite magdebate, nandoon yung aming publishing. Ngayon, ito problema mo. Sabi mo, lahat ng libro ng Katoliko, ba talaga lakas ang loob? Lahat daw na aklat ng Katoliko. Eh di pati yung Vatican Archives dalhin mo. Ha? Wendell, huwag mong pahirapan yung sarili mo. 28 fundamental beliefs lang at CCC lang ang gusto kong pag-usapan natin. Kung gusto mo, pati aklat, lahat ng inyong aklat, no, ay dalhin mo pati yung Vatican Archives ninyo, ha? Dalhin mo yon. Pati yung mga dokumento ng iyong papa, dalhin mo yon, Wendell Talibong. Ha? At ako, magdadala ako ng literature evangelist. Sure ako, dala ng literature evangelist namin lahat ng libro. Isang tao lang dadalhin ko. Lahat dala niya na. Pero sa'yo, mukhang mahihirapan ka. Pati yung libro sa Vatican, pati yung libro sa Amerika na pinaimprenta nyo, pati yung libro nyo dito sa Claretian Publishing dito sa Diliman, dadalhin mo rin, Wendell Talibong. Sure ako dyan. Kaya huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. 28 fundamental beliefs and then CCC. Yun lang. Ngayon, ayun lang ang aking hamon. Huwag ka marunong. Nandun naman sa video mo eh. Na ikaw ang naghahamon. Ano sabi mo? Sabi niya, kung gusto niya makipagmaginong talakayan, ganito, ganyan, sabi niya. No? So, siya daw ay open daw na makipagtalakayan daw ako sa kanya. No? Ay gusto mo, puputuli ko, gagawin kong reels yung paghahamon mo. Nandun naman sa aming video na pinalabas ito sa Straightforward, yung paghahamon mo. Kaya nga, pinutol ko yon para mapatunayan, no, na ikaw ang naghahamon, hindi ako. At ngayon, kung sasabihin mo, bakit mo pinutol yung video ko? Pinutol mo rin yung akin, hindi mo naman pinalabas yung buong
1-hour testimony ko doon sa Hillsview, Caloocan Adventist Church. No? At ito, panghuli, Kuya Josrel. Yung kaso na sinasabi ko, totoo naman. No? Pero, ito bro Wendell, mabait naman akong tao eh. Hindi na tayo dapat dadaan dyan sa legal matters. Sagutan na lang tayo. Ngayon, gaano katotoo bro Wendell, yung pagputol mo sa aking conversion story? Aminin mo, pinutol mo. Kasi clip lang yan, yung pinapalabas mo, clip. It's just a clip. Panood mo sa kanila yung 1-hour testimony ko dyan sa punto por punto. 1 hour, panood mo sa kanila. Para makita mo, Wendell, hindi yan patungkol sa inyo sa Catholic. 1 hour, gawin mo. Context by context. Putulin mo. Baka may sumunod mo na ma-convert. Ayan. So, Wendell ha, ako yung mabait ngayon. Mabait pa ako nito kay Jezreel. Mabait pa ako. So, sabi ko sa inyo, hindi ako umaatras sa debate. Okay? So, yun lang Kuya Jezreel at maraming salamat sa patuloy na nanonood sa Ayon sa Nasusulat Ministry at gayon din sa Straightforward Season 3. 3 episode na lang mga kapatid. Season 4 na kami. Yes. Praise the Lord. Amen, no? amen. Ito, Amen. Pinasasalamatan ko. Brother Denmar, bago tayo magtapos, medyo grabing overtime na tayo ngayon, no? Okay, bago tayo magtapos, ito lang yung masasabi ko. Kung talagang seryoso si Brother Wendell na humarap sa'yo, Brother Denmar, ngayon pa lamang gumawa na kayo ng GC. No? Gumawa na ng GC, pag-usapan na yung pre-debate conference within this week. Pero kung hindi yan mangyari, Brother Denmar, duda ako kung haharap pa si Brother Wendell. Mas gusto niya mag-content na mag-content. May GC. Pero si John Doe ang kumakausap sa akin. Yun nga bro. Hindi nga siya willing na makipag-usap, no? Yun nga yun. No? Yun nga yan. Pero, diba? Yun. Pinapasalamatan ko ang buong kapatiran ng Paite, Paite Seventh-day Adventist Church. Ganun din yung ating mga kapatiran dyan sa Longos, sa pangunguna ng ating napaka-pogi, napakabait at single na pastor. Ayan, aking binibida na, no? May babae dyan na gusto. Ibalik ka na ba yung wanted partner? Single na pastor, no? Si Pastor Ryan Corpus ang aming district pastor, no? At gayon din binabati natin from the District of San Pedro, Pastor John Quezon. Yan yung ating district pastor dito sa San Pedro, na napakabait, no? At gustong-gusto niya talaga. Kaya tatawagin ko na guwapo. Yan. Pastor na guwapo or pastor guwapo. Yan. Kaya gusto-gusto niya. Hindi ko makakalimutan yung aking mahal na mahal ko mentor, Dr. Rocky Tulong. Maraming salamat. Shout out kay Doc Rocky. At 3 Media Defenders. God bless us all mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod. Babalik tayo maya-maya sa Ayon sa Nasusulat hanggang magdamag ito. Magsawa ka Wendell Talibong. Magla-live ulit ako. Hintayin mo lang. Mag-dinner lang ako. Hintayin mo, ha? Next time siguro tayo, gayahin natin yung ginagawa nila na nagko-crossover yung mga program. Kaya din namin 'yan. Abangan niyo 'yan, no? Magko-crossover kami ng program. So, ganito sa ngalan ng mga kasamahan natin dito, nawala na sila Brother Rosty, pati sila Brother Jesse, no? Kasi hanggang 8 o'clock lang talaga tayo, mga kapatid. Pero sa ngalan ng katotohanan at biyaya ng ating Panginoon, pinaubaya natin kay Brother Denmar ang pagsagot kay Brother Wendell Talibong dito sa Straightforward. Patunay lang ito, mga kapatid, na hindi kami umuurong sa kung anumang debate ang nagaganap. So, ayun na, Brother Denmar, sinagot ko na rin yung issue about doon kay Brother Jando. Balikan na lang nila, no? So, bago tayo magtapos, mag-pray muna tayo, Brother Denmar. Let's pray. Diyos sa mga pangyarihan, maraming salamat, Panginoon. Ngayong gabi pong ito na kami inyong sinamahan sa aming programa na Straightforward, Panginoon.
Batid po namin na kami po ay nagiging mabagsik sa aming pananalita, Panginoon. Pero ito lamang po ay ayon sa katotohanan na inyo pong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon, upang malinawan ang lahat, lalo na po ang aming kapatid na Brother Wendell Talibong at 10 ng kanilang mga kasamahan diyan po sa punto por punto. Sila Brother Jando, ipinapanalangin namin po, Panginoon, na matagpuan po nila ang tunay at totoong katotohanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapala na inyo pinagkaloob sa amin, kala Brother Denmar at 10 ng mga apologista ng Seventh-day Adventist Church, Panginoon. Naway idinadalangin po namin sila upang kanilang mailahad ang katotohanan sa nakararami, Panginoon. Kaya din po sa mga ministries, kala Brother Denmar na nasa Laguna, kay Brother Jesse, Panginoon, na nasa Capiz, patnubayan niyo po sila, Panginoon, at nawa sila po ay magsilbing inyong mga apostol, Panginoon, upang mailahad sa nakararami ang inyong makapangyarihang salita at biyaya, Panginoon. Panginoon, naway sa aming pagtulog ngayong gabi pong ito, kayo po sana ang magbigay sa amin ng guidance upang sa aming muling paggising at pagsarap sa panibagong linggo, Panginoon, ay kayo po ang magsisilbing ilaw at gabay namin at inyong kalooban nawa, Panginoon, ang manguna sa aming mga desisyon sa buong linggo na agaganapin, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagbabantay sa amin. At yun din po, espesyal namin pong idinadalangin, Panginoon, ang magaganap na debate. Nawa ang katotohanan ang maghari sa gaganapin na debate sa pagitan nila Brother Wendell at ni Brother Denmar, Panginoon. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pananalita, sa aming mga kilos at gawa na naaangkop sa katotohanan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po sa pagdinig sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, sa inyo pong pagsubaybay. Maraming hindi bumibitaw, Brother Denmar, sa ating programa dahil inaabangan marahil ang iyong mga naging pahayag. Actually, pumapalo tayo kanina ng more than 10. Oo. Babalik ako. Ilang minuto lang. Babalik ako. Abangan niyo po yan, si Brother Denmar, sa ayon sa nasusulat, susunod na, mga kapatid.